sa darating po na eleksyon na yung magandang balita ay pumasok po, nagsanib puwersa kayo sa COMELEC at ang TikTok with more than 40 million TikTok users in the Philippines, no? Na hindi po natin mapagkakaila, napakalaki po na magiging papel ng social media platforms natin sa darating po na eleksyon. Tell us about the Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement that you entered into with TikTok Philippines. Napakaganda po yung ating napasok na yan na kasunduan sa TikTok. Sana nga po yung iba pang malalaking platforms ay sumunod din, mga specifics na gagawin. Alam niyo po, isa po doon na magkakaroon ng podcast kasama po ang TikTok at ang COMELEC upang kung ano yung mga developments, mga dapat malaman ng mga kababayan natin, lagi po nakikita ng mga kababayan natin. Number 1 po ang TikTok, base po sa pinaka-latest na survey na pinakita sa amin sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Number 2, kakaroon po sila ng forum sa mga kandidato at political parties upang sabihin nila paano gamitin yung community, paano yung mga pinagbabawal nila, ano yung mga hanggang limitasyon lamang, at kung sakasakali merong karapatan ang TikTok, siyempre po yan ay community, na i-take down o kaya pagsabihan o kung ano man ang sanksyon na pwedeng ibigay doon sa mismong gumagamit po nito. Number 3 po, at isa rin po sa importante, ay meron po silang 21 fact-checkers kasi sa buong mundo. At yan po ay gagamitin nila, lalong-lalo na nakapokus Philippine election upang masigurado lamang na yung misinformation at fake news ay hindi mamayagpag sa darating na halalan. At siyempre po, maliban doon, mas mabilis din kami makukulang atensyon ng TikTok kung meron tayong gusto na mga ipa-take down ng mga misinformation, disinformation at fake news. So at the same time, remember po, talaga namang very limited ang pwedeng regulasyon ng COMELEC sa mga social media platforms sapagkat wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Pero dito po, voluntary sila na pumapayag na i-regulate ng komisyon sila at least pa lang during the period ng kampanya para masigurado lang na hindi maaabuso ng mga kandidato. And very important po, hindi po sila tatanggap ng mga political advertisements. Ayaw na ayaw at bawal po yun. Yun ang ini-emphasize nila sa mga political party at candidate. Pero paano po yun? Speaking of, sabi mo, bawal ang political ang paggagamit ng political ads. Pero yung mga influencers po na sikat po sa TikTok, gamit po nilang TikTok platform, na kunyari ako, TikTok sensation ako, openly, sasabihin ko, uy, basta iboto nyo si Alice Soto, siya ang number 1 candidate natin dapat bilang senador. Yung mga ganon, papahintulutan ng TikTok? Sa part ng COMELEC, hindi namin pwedeng pakialaman yan. Dahil siyempre nga po, covered dyan ng freedom of expression and siyempre hindi namin pwedeng pakialaman yung content. Yun po yung ating ini-emphasize. Pero yung pong TikTok, bilang yan ang namamahala sa community, ay nasa kanila po yung pag-screen ng lahat ng mga pwede pong ma-post doon po sa kanilang platform. And therefore, kahit nga maaaring ayaw at hindi naman tamang tanggalin at tinanggal nila, sa bandang huli, ang reklamo nila hindi sa COMELEC, dapat doon sa TikTok. So, dahil ito'y merong standard na sinusunod at nung pumasok naman sila lahat dyan at nag-post at nag-participate, ay covered sila ng standard nila. Kailangan respetuhin nila yung standard ng TikTok. Kung sa palagay po nila, ay napakataas naman ang standard na yan, yun po yung yun po yung pag-police ng TikTok at hindi po kayang pakialman ng COMELEC yun. So, mahalaga talaga, what you're saying is mahalaga talaga yung mismong platform. Kasi ito ang ginagawa ng TikTok, kabaliktaran ngayon ang ginagawa ni Mark Zuckerberg naman ng Facebook at Instagram dahil nga nanumpa na si Donald Trump and he wants to appease Donald Trump na talaga si Donald Trump talagang free speech kaya nga si Elon Musk of Twitter, of X, ang lapit-lapit kay Donald Trump ngayon. Kabaliktaran naman ang ginagawa ni Mark Zuckerberg. He's going to fire all of his fact-checkers. So, paano ngayon yon? Vis-a-vis TikTok, we're okay. Dahil sila mismo, we have their cooperation in sort of like regulating the content, no? Paano po ngayon? Marami din kasing subscriber ang Facebook at saka Instagram. Meron po tayong initial naman na usapan na sa Meta at kasama na rin po ang Google. At sana po mapanindigan nila yung usapan natin at kasunduan. Ang kagandahan nga lang po talaga dito sa TikTok, naging specific po yung kasunduan. Naglatag talaga ng mga aktibidad bawat buwan hanggang sa papunta tayo sa halalan. At the same time, andun talaga yung 100% commitment na tutulungan
ang ating Commission on Elections. So medyo sana po at panawagan natin sa ating Meta at sa Google, sana mas maitaas pa rin natin yung antas ng ating usapan at para mapatunayan natin sa sambayanan yung responsible social media use natin. Kita niyo po yung Cash Pay Maya. Kahit wala nakapamilya ng barangay election gamit ang kanilang platform. Sila po ang nagpulis sa kanilang mga nagpapadala sa mga kliyente nila kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ating mga Money Laundering Council. Yung pong ganong klase na example ang gusto kami magawa sa social media platform. Sana sila rin mismo magkaroon ng responsible sabihin na po natin na responsible use ng social media sa pamamagitan po ng higing stricto nila. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.